Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Kanino o saan ka humuhugot ng iyong kaligayahan? Minsan ako ay nangarap na magkaroon ng bagong cellphone. At wala akong ginawa kundi isipin ito at talagang pinag-igihan na mabili ito at magkaroon. Ngunit makaraan ng ilang buwan, nawalan ako ng gana. Parang gusto ko na naman ng bagong modelo. At dito, palaging iniisip ko na sana magkaroon ako. Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na sinabi ni Jesus, sinabi ng Diyos na mapalad kayong mga dukha dahil mawawa sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga tumatangis dahil magagalak kayo. Anong ibig sabihin ng Diyos? Ayaw ba niya tayong magkaroon ng kaligayahan, magkaroon ng maging masaya sa buhay, magkaroon ng mga bagay, material na bagay sa buhay natin? Ang gustong iparating ng Diyos sa atin sa araw na ito ay kung anong meron tayo, dapat laging una ang Diyos. Dapat laging iniisip natin ang Diyos na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Na wala nang ibang mahalaga sa atin kundi ang Diyos. Na yung kung anong meron tayo ay hindi tayo ay mapagbigay sa iba, lalo yung mga nangangailangan. Hindi tayo maramot. Yung hindi tayo komportable, dahil kung masyado tayong komportable sa buhay, nakakalimutan natin ang Diyos. Diba? Pag meron tayo yung mga gusto natin, madali nating makuha, nakalimutan natin ang Diyos. Kaya nga, may biyaya din sa mga pagkakataon na tayo ay may pangangailangan dahil naaalala natin lagi ang Diyos. Kaya, ang hamon at paalala ng Diyos sa ating ngayon ay anumang sitwasyon meron tayo, dapat lagi nating inilalagay sa sentro ng buhay natin ang Diyos. Lagi nating pinasasalamatan siya at inaamin na kung wala siya sa buhay natin, wala tayong magagawa. Na ang pinaka mahalagang kayamanan natin sa puso natin ay walang iba kundi ang Diyos lang. Na kahit anong bagay, anumang pagkakataon, anumang oras, kung gusto niyang bawiin yung mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin, ay hindi masakit sa atin. Lalo na kung ito ay pinaghirapan natin at ibinigay niya sa atin, ito'y biyaya niya sa atin, ay hindi masakit sa loob natin na mawala ang mga ito kasi ang mahalaga sa atin ay ang Diyos. Ngunit, kung tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mga biyaya sa buhay, ay nawa, matuto tayong magbahagi nito. At matuto tayong laging kumapit sa Diyos dahil ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan sa buhay. Yung kaligayahan na hindi nawawala, yung kaligayahan na napanghabang buhay. Kaya kapatid, kung hanap mo ay kaligayahang tunay, nasa Diyos lang. Ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, na nawa ang Diyos lamang ang ating tanging yaman sa buhay natin. Sapagkat kung siyang tanging yaman natin, nasa atin ang lahat at tayo ng pinakamayaman sa buong mundo. So kung gustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is